Magandang araw mga Aldab Nation! May panibago na naman po akong update para sa inyong lahat. Pero bago natin ito umpisahan ay huwag niyo muna kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click mo na rin ang katabing bell button para maging updated ka sa mga latest videos na i-upload ko. At kapag umabot na ng 100,000 subscribers ang aking channel ay may sorpresa ako para sa inyong lahat. Alam kong excited na kayo kaya naman ngayon, umpisahan na natin ang ating kwentuhan. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung saan Sakden era tapos na. Bumitaw na pala si Alden. Matapang na bumitaw na si Alden sa tambalang Sakden at ginawa niya ang bagay na ito. Kaya naman sigaw ng marami, wala na! Finish na! Buti naman at nanindigan na muli si Alden. Ano ito, gaano ito katotoo at may sapat nga bang ebidensya ang makakapagpatunay rito? Well, yan ang ating aalamin at pag-uusapan ngayong araw na ito. Alam kong super excited na kayong malaman yan. Pero bago ho yan, ay bibitinin ko muna kayo ng kaunting-kaunti lamang kung sa magbasa muna tayo ng mga nakakatuwang post ni my name is Theo01 sa Twitter. Kaya naman wag na natin patagarin pa. Sabi niya sa kanyang tweet, magkwento muna si Baby Cute. Isang araw, may nag-report kay A na may ilang guys ang nakakausap si M pero kasama lang sa isang gathering at ibang girls. Tinawagan ni A si M. Hindi nasagot dahil naka-silent. Pag-uwi, dead man na si A at parang walang nakita. Ganon din yung ginawa ng isa. Lumipas ang ilang araw, deadmahan pa rin. Hindi na rin nagtatanong si M sa mga pupuntahan ni A. Siya naman, malaya. Nagagawa niya ang lahat. Nakakapasyal siya kasamang mga bata. Paminsan-minsan, hindi na sila umuwi ng bahay. Nasa condo na lang o kaya ay sa farm niya. Si A. Pag-uwi ng bahay, nagtataka ba't tahimik ang paligid. Tinawagan na ni ACM at hindi makontak. Tinawagan ng yaya at tinanong kung nasan sila. Ayaw niya pa rin puntahan dahil pataasan sila ng pride. Nagpatuloy ang ganon. Hanggang sa pag-inimbitahan sila at ang mga bata na sa pumunta sa farm ni A. Mga bata ang pinapapunta niya. Galit na galit si A. Alam ko tuwan-tuwa kayo sa ating binasa pero may pag-uusapan na natin ang ating main topic. Oops! Wait lang, saglit lang to. May ipapaalala lang ako. Para sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga latest videos na i-upload ko at para maging parte na rin kayo ng aking Fanatics channel family. Well, alam kong super excited na kayo sa ating kwentuhan, kaya naman dumako na tayo sa ating main topic. Gaano nga ba katotoo na ang Sakden era tapos na? Bumitaw na raw pala si Alden. Matapang na bumitaw na pala si Alden sa tambalang Sakden at ginawa niya ang bagay na ito. Kaya naman sigaw ngayon ang nakararami. Wala na. Finish na. Buti naman at nanindigan na raw muli si Alden. Gaano ito katotoo at may sapat nga bang ebidensya ang makakapagpatunay rito? Well, yan ang ating aalamin at pag-uusapan ngayong araw na ito. Alam kong super excited na kayong malaman yan. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Unang-una na nga muna galing sa tweet ni Vampire 2019 at ayon sa kanya, correct me if I am wrong. Kailan ba talaga nagumpisa ang sarsuela ng Philippine Showbiz Mafia? Ang kasagsagan diba early 2018 kasi mock event yon? Buntis noon si Meng kay BBC. Ilan din ang buwan lang nanganak na siya. May pixel na fit ang pants ng baklang tapyas. Akala mo malaki pero prosthesis yon. Ang dami mga sidekick sa mock event. Nandyan yung mga kasamahan ni Meng sa DG.
Sana palang nag-iisang mukhang madaming ngipin na nakasalpak sa mouth. Artista pa rin ba siya? Looking back, malungkot at masayang pinagdadaanan natin. Kung walang sarsuela, hindi pinanganak si Vampira. Noong 2018 Mac event, sumikat ang butanding na si Marjorie. Hindi ba siya pa ang nagdirect ng palabas ni Meng at BT? At ang suot ng BT ay makintab na shirt na colorful. Hindi pa siya conscious sa kalbo niya. Nakalimutang isuot ang wig. Grabe si Magna Kupit noon na tiba-tiba. Kinuha pang ninang ni Colgate. At sabi ni Olive Kanayama, correct, nag-start ang sarsuela ng Philippine Mafia nung kasagsagan ng promotion ng MAC. Sang ginamit nilang account ni Meng. Ipalabas ang blog 2. Pagkatapos, hindi na nagamit ni Meng ang sariling account dahil pinalitan niya ang password. Alda pa rin. Sagot ni Gabriela Sagaya, agree ang sarsuela ay nagsimula sa MAC event na ginawa ng istorya ni Butanding. Kasabwat pa si pambansang Ilong. Sabi ni Paz Dawizga, yung showbiz mafia, matagal ng kalakaran yan sa showbiz industry. Yung sarsuela ay dadagdag na feature ng mafia dahil gusto ng lahat kumita at may handang magwaldas ng pera para burahin ang Aldab at ADN kapalit ng pagsikat ng mga laos na artists at kumita ang bulok na project. At dahil dyan, ito ng revelasyon galing kay Mamila Kambal at ayon sa kanya, truth about Aldab, together forever. Tapos na ang era ng Sakden. Yung hindi isinuot na rosary bracelet for the time na nag-shoot ng movie hanggang promo, it's back on Ace wrist. Aldab pa rin bago nga natin ipakita ang ebidensyang litrato niya na ito muna ang reaksyon ng ilan sa Aldab Nation. Sabi pa ni dito ni Larry, alam po kasi ni Alden na puro kasalanan ang ipapagawa sa kanya during the months ng overhype, overpadded movie of all time. Alda pa rin may charred forever. Sagot naman ni Mamila Kambal, bakit right after promo suot agad? Sa kung ilang months ang movie at promo, hindi napagawa or napalitan? Bakit ngayon biglang nag-appear? Galing kay Mami Rio yon ng katakataka, Aldab pa rin. Sagot ni Jindump, yes, kaya nga naputol dahil sa mga zina na nagaganap, so may ibig sabihin nyo, kaya yan naputol. Sabi ni Army, kasi po ang layunin talaga ng movie ay buwagin ng tuluyan ng Aldab Nation. Kaso ay hindi sila nagtagumpay kasi wala na makakatalo pa. Tayong Panalo Nation, hindi obra yung ipot niya. Dinali pa yung na laging nakalabas ang likod, tagiliran plus, puwet walay pa rin. Sabi ni Funky Tiger, yan pang kinasama ng loob ko nung pumayag si RJ sa Hello Best. Pati yung rosary na suot niya, tinanggal niya. May naisip niya na hindi bagay na suotin niya kasi alam niyang puro kasinungalingang kaplastikan ang kagawin niya kaya hindi nararapat. Now, sa truth ulit, Aldab. At ito nga ho ang tinutukoy nilang litrato kung saan makikita naman natin na umattend nga si Alden dito nga sa awarding ceremony ng Lasal, which is ang Gawad Lasalianeta. Dito nga ay nakatanggap ng award ang ating nag-iisang Alden. So dahil dito ay tila kapansin-pansin daw na muling suot ni Alden ang rosary bracelet na bigay ng kanyang ina na alam naman natin na simula pa noong unang-unang Kalye Seri pa ay laging suot ito ni Alden. Ngunit noon nga siya ay nagkaroon na ng mga bagong issue sa kanyang bagong leading lady at siya nga ay nagkaroon na rin ng bagong movie, ay napansin ng maraming netizens na hindi na nito sinusuot. So maraming Aldab Nation nga raw ang nagtampo dito kay Alden, ngunit ngayon ay unti-unti nang nalilinawan ng maraming mga Aldab Nation dahil baka nga raw kaya ginawa ito ni Alden
dahil alam niya na puro kasinungalingan ang gagawin nila sa kanyang movie, kaya naman hindi nito sinuot ang kanyang rosary bracelet. Ngunit ngayon nga ay suot-suot na nito. Kaya nga ayon sa mga Aldab Nation, isa lang daw itong maliwanag na pahiwatig na the Sakden era is now on end. Ibig sabihin ay muling mabubuhayan ng maraming mga Aldab Nation ngayong taon na ito. Pwede comment down below nyo dyan guys kung ano po opinion nyo patungkol dito. Alam ko dahil dito marami pa rin sa inyo mas lalo ngayong kumakapit at naninindigan na Aldab nature is real. Pero sabi nga natin na kahit na pa man na maging desisyon ni na Aldab at Meng sa kanilang buhay, karera at buhay pag-ibig, kailangan natin sila supportan, kailangan natin ito tanggapin ng buong buo. Dahil yun ang kanilang deserve. At yan ang aking update for today's video. Maraming salamat mga Aldab Nation. Ingat!